Naniniwala po ba tayo sa Bible? Ang Bible, maraming promises. Maraming magagandang pangako ang Diyos dyan. At lahat ng pangako ng Panginoon dyan, meron siyang mga proseso na dapat nating gawin. Sinong may desire? Sino meron mga desire? May mga desire tayo. Alam mo, yung desire mo na yan, ibibigay ng Diyos yan ng maganda para sa'yo. Pero, ito yung rule. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Una, dapat, ang desire mo, si Lord, siya yung pinaka-source ng iyong delight. Ibig sabihin ng delight, siya yung kaligayahan mo. Pag napagtanto ng puso mo na ang pinaka-source ng kaligayahan mo, yan yung preaching nung Sunday. Bakit nagiging valuable ang isang bagay? Ano yung dalawang dahilan? Number one is because of personal pleasure. It gives you pleasure, kaya mo pinapahalagahan. Pangalawa, personal prosperity. Pleasure and prosperity. Lahat yan gusto mo yan di ba? Even yung pag-asawa na yan, it's because of your pleasure. Alam mo yon, everybody wants to be loved. To give love and to be loved. It's a pleasure in life. Amen? That's a desire. Alam mo, una hanapin mo ang Lord. Babalik ulit tayo, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, even that love life na sinasabi mo, will be added unto you, according to the parameters of God. And sinabi ng Panginoon, in Book of Psalms, when the Lord blesses, He adds no sorrow into it. Kapag ito, pagpapala talaga, baba binigyan ka pangasawa mong ganon. Pag ang Diyos ang nagpala ng mapapangasawa mo, i-enjoy mo yung iyong buhay may asawa. Pag galing kay Lord yan. Amen? Para sa lahat talaga po ng single, pray niyong mabuti. Talagang dapat God sent. Sabi natin lagi, may kinakasal ako, ang pinakamahalagang desisyong gagawin mo ay kung tatanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat yung desisyon na yan, yan ang magdadala sa iyo sa langit. Ang pangalawang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo ay kung sinong mapapangasawa mo sa buhay. Kasi, depende sa mga papangasawa mo, gugustuhin mo nang pumunta agad sa langit. Ganun po talaga yan. Your married life can either make you or break you. It can either bring out the best in you or the worst in you. Kaya kayo mga single, huwag kayo papadala sa mga gwapo-gwapo lang. Maporma lang, ganyan lang. Nag-church, kala mo nag-church. Hindi porkit nag-church, ayos na. A church boy is different from the man of God. Iba yung church kid, iba yung church boy, iba yung church person. Iba rin yung godly man. Karoon kayo ng bukas na spiritual eyes for that. Pray for that. Alam niyo, magiging ano yan, when the Lord blesses, He adds no sorrow into it. Kaya, value the Word of God. Pahalagaan mo ang salita ng Diyos. Kasi yung mga pamantayan kung paano natin patatakbuhin ang ating buhay upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. John chapter 10 verse 10. Magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa Bible po natin matatagpuan. Pag nilakaran po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, saka po natin matatanggap ang mga pangako ng Diyos. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon.